Sakit ang ulo ko. Huh? Pait. Noong mga bata pa tayo, kadalasan ang mga nanay natin ang nag-aasikaso sa atin sa tuwing tayo nagkakasakit. Kaya ginagawa nilang lahat para lumaki tayong malusog at hindi sakitin. Kaya ang video ito ay isang pagpupugay sa lahat ng nanay na nagsilbing doktor sa atin mula noon hanggang ngayon. Si Mama ang unang tinatawag namin sa tuwing may masakit sa katawan namin noon. Mama, masakit po tiyan ko. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kutakapan ninyo kung ano nang pinagkakainin nyo. Yan ang napapala ninyo. O diba, ganyan talaga mama namin noon. Sa sermonan muna kami bago kami bibigyan ng gamot. Mama, masakit po ang ngipin ko. Paano di sasakit? Di kayo nagsisipilo ni Jeff. Mag-toothbrush kasi kayo bago kayo matulog. Masakit ng ulo ko. Kaka-cellphone mo yan. Alam mo, wala naman tayong cellphone eh. 1997 pa lang tayo ngayon. Kakanood niya yung TV buong araw. Lalo sumakit ulo ko. Pero kahit ganoon si Mama, binibilan niya pa rin kami ng gamot. And speaking of gamot, may nainom kaming gamot noon na sobrang pait. One time nga, dinura ako ng palihim kaso nalaman pa rin ni Mama. E di ayun, napagalitan na naman ako. Si Mama rin ang kadalasang naglilinis ng sugat ko kapag nadadapa ako noon. Share ko sa inyo yung mga panlinis na ginagamit ni Mama sa mga sugat ko. Unahin na natin ang agua oxinada. Ito yung pag nilagay mo sa sugat mo, bigla siyang bubula. Medyo ma-update sa una pero lumalabig habang tumatagal. Hay! Ako si agua oxinada. Magsilayas kayo dito kung ayaw niyo masaktan. Ang papangit niya! Kung ayaw mo naman makaramdam ng hapdi at kirot sa sugat mo, Betadine ang para sa'yo. Actually, Betadine yung ginamit kong pampahid nung bagong tuli ako nun eh. Excuse me, ako nga pala si Betadine. Can you please go outside na po? Para wala na masaktan. Thank you. At sa lahat ng gamot ng sugat, alcohol ang pinakamabagsik sa lahat. Sugat mga kapatid! Hoy mga bakterya, ako si alcohol at akong pinakamatapang dito. Magsalis kayo sa sugat ni Jepoy ngayon din. Kundi pupuksayin ko kayong lahat. Alcohol talaga ang pinakamapda at pinakamasakit na panlinis ng sugat ko noon. Mama, di ba masakit yung alcohol? Di naman Jeff, parang kagat lang to ng langgam. Saka tiisin mo na lang konti yung sakit. Diyan ka namang gagaling. Ganun ba yun? Masakit. Gaga, wala pa. Huwag kang umarte dyan. Ayun, sa awa ng Diyos, gumaling naman sugat ko. Nagkapeklat nga lang ako sa tuhod. Nung bata ako, naranasan ko rin sumakit yung ngipin ko. Mama, masakit po ang ngipin ko. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kain kasi kayo kain ng candy. Yan ang napapalaan niya. Magmumog ka ng tubig na may asindan. So, kumuha ko ng isang baso na maligamgam na tubig at nilagyan ko ng asin. Tapos, minumog kayo ng ilang segundo. Yun nga lang, di pa rin nawala sakit ng ipin ko. Sakit pa rin! Sabi ni Mama, gamot rin sa sakit ng ipin ng Colgate. So, naglagay ko ng Colgate sa palito na may bulak. Tapos, pinasok ko yun doon sa ngipin ko na sumasakit. At medyo nawala naman kahit papano yung sakit. Kuya Jeff, ang ginagawa mo dyan? Sabi ni Mama, lagyan ko kaya na nag-ring ko. Ewan ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo. At dahil pabago-bago ng panahon, hindi maiwasan na magkasipon. Merong iba't ibang uri ng pagbahing o paghatsing. Merong mahina at meron ding malakas bumahing. Ay, kabay mo, bisaklat! Ano ba yan, Maurice? Papatay mo naman ako sa gulat. Visit ka talaga kahit kailan. At yung pinaka nakakainis, yung bahing na hindi matuloy-tuloy. Yawa! At ayoko lang din kapag may sipon, bigla na lang itong tutulo sa ilong natin, hindi natin namamalayan. O, di ba nakakaya? Bukod sa gamot na iniinom, may paraan si Mama para mawala yung bara ng ilong ko dahil sa sipon. Nagpapakulo siya ng mainit na tubig, tapos sinahaluan niya ng Vicks sa baso. At habang mainit pa, nilalanghap ko yung usok na galing doon sa pinaghalong mainit na tubig at ng Vicks. Jeff, kamusta na yung sipon mo? Medyo okay na, Ma. Di na po masyadong barado ilong ko. Nakabuti naman. Naranasan din naming ubuhin nung mga bata pa kami.
Grabe naman po yan. Ayan, para kayong mga asong tahulan ng tahulan dyan. Ang titikas kasi mga ulo ninyo. Sinabi na huwag kayong uminom ng malamig. Ayaw nyo makinig. Yan, napapala niya. Bukod sa gamot sa ubo, meron din ginagawa si Mama nun na lunas para sa ubo namin. Nagdidiktik si Mama nun ng luya na nabibili niya sa palengke. Tsak, 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 tsak. Parang si Morris to ah. Tsak, 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 tsak. Bisit ka, Morris! Tapos yung katas ng luya ay hinahalo ni Mama sa harina. Nahingi sa Mama ng katsa o tela sa bakery at ginugupit niya ito ng pa-square. Doon niya pinapahid yung pinaghalong harina at katas ng luya. Tapos isa-isa yung dinidikit ni Mama sa likod ko. Ang sarap lang yun sa pakiramdam kapag dinidikit sa likod, sobrang lamig. Sabi ni Mama, sinisip-sip daw yun yung lamig sa katawan ko. Nakadikit yun hanggang sa makatulog kami. Pagising namin kinabukasan, nagulat na lang kami na wala nang nakadikit sa likod namin. Akala ka talaga nun magic, bigla na lang nawawala. Yung pala, kusa na lang ito natatanggal kapag tumitigas habang natutulog kami. Nakakalat na lang yan sa higaan namin. Kabisado na ni Mama pag masama ang pakiramdam namin. Ang init mo, Jeff. Nilalagnat ka. Pinapainom ako ni Mama agad ng gamot kapag may lagnat ako noon. Oh, Jeff, inumin mo na tong gamot para bumaba yung lagnat mo. Naalala ko noon si Mama talaga nag-aasikaso sa akin kapag may lagnat ako noon. Minsan kahit nakainom na ako ng gamot, hindi pa din agad bumababa yung lagnat ko. Kumukuha si Mama ng maligamgam na tubig at hinahaluan niya yun ng alkohol. Binabasa niya doon yung malinis na towel, pinupunasan niya buong katawan ko, at nilalagyan niya rin yung towel yung noo ko hanggang bumaba yung lagnat ko. Sana gumaling ka na, Jeff. Di ako sanay ng ganyan ka. Mama. Oh, Jeff, kain ka muna ng lugaw habang mainit pa. Mama, wala pa rin akong gana eh. Nasusuka po ako. Nako, Jeff, pilitin mo pa rin kumain para may laman yung tiyan mo. Di ka gagaling lalo pag di ka kakain. Kaya kahit wala akong ganang kumain nun, pinipilit ko pa rin kumain para gumaling ako. Pero meron talagang pagkain na super effective na pampawala ng lagnat talaga namin noon. Naalala ko pag may sakit ako, bumibili si Mama ng 7-Up o minsan Royal, saka Skyflakes. Pag ito talaga kinakain namin nun, gumagaling kaming bigla eh, ewan ko ba. Minsan, kapag babalik-balik yung lagnat ko, imbes na magpa-check up sa ospital, sinasamahan ako ni Mama sa mga hilot malapit sa amin. Bukod sa pagpapagaling ng may sakit, marunong din siya magpaalis ng masamang espiritu sa mga nasasaniban. Masamang espiritu, lumayas ka sa katawan ng babaeng ito. You magwagway di jaw. You gogwagway di jaw. You gogwagway di jaw. Wala rin kaming pera nung pampandoktor. Kaya sa albularyo na lang kami nalapit. Magandang hapon po. Tong anak ko po si Jepoy, pabalik-balik ng lagnat. Hindi ko po alam kung may pilay o ano. Kaya kayo po naisip kong puntahan. Baka sakali po mapagaling niyo po siya. Maya-maya pa, sinimulan niya ng paraan niya sa paghihilot. Gamit ang kandila at pinggan, dinidikit niya yung apoy sa kandila para makita niya kung anong dahilan ng pagkakasakit ko. Maya-maya pa ay unti-unti nang naaninag ang isang imahe na dulot ng usok ng kandila sa pinggan. Nakita ng mga hilot kung ano talagang dahilan ng pabalik-balik ng lagnat ko. Na matanda po ang anak niya. Ganun po ba? Sinimulan na akong hilutin ng albularyo gamit ang langis na makapagpapagaling daw sa sakit ko. At sa maniwala ko hindi, bumuti talaga pakiramdam ko pagkatapos nun. Ano, Jeff? Kamusta na pakiramdam mo? Okay ka na ba? Medyo okay na po ako, Ma. Wala na rin po akong lagnat. Minsan may mga sakit tayo na hindi lang nakapapagaling ng gamot, kundi pananampalataya. Kaya palang mga nanay natin, lagi natin tinatawag kapag may sakit tayo. Kasi darating yung time, di na natin sila matatawag dahil di habang panahon, kasama natin sila. Pag nadadapa tayo ng mga bata pa tayo, todo iyak pa tayo noon para may makapansin sa atin. Pero kung may malaki na tayo, minsan mas pipiliin na lang nating manahimik. Sa tuwing nasasaktan tayo, para lang walang mag-alala sa atin. Isa lang ang buhay natin. Alagaan natin ang ating mga sarili, hindi lang para sa atin, kundi pati na rin sa mga taong umaasa sa atin. Kaya piliin natin maging healthy. Inalagaan tayo ng mga magulang natin sa abot ng kanilang makakaya. Pero ngayong matanda na sila, sino naman mag-aalaga sa kanila kapag sila naman ang may sakit? Bilang anak, suklian natin sila ng pagmamahal, pag-aaruga, gaya ng pag-aalaga nila sa atin noon. Napakalaking bagay sa atin na makita sila masigla at makasama sila sa pagtanda nila. Para sa lahat ng nanay na walang sawang nag-aalaga, gumagabay at nag-aaruga sa atin, saludo po ako sa inyo. Gusto ko pong mag-thank you sa mga nag-send ng mga fan arts nila. Sobrang ganda ng mga drawings nyo at ang uhusay. Maraming salamat. Sa mga patuloy na sumusuporta at laging nanonood ng mga animation, si Kuya Jepoy, sila si Yana Sofia Tulagan,
kila Earl, PJ at Philip, pati na din sa Team Mosang, hello po sa inyo, sa buong Medrano family. Nung nag-birthday last June 3 na si Vernice Garilao, belated happy birthday sa'yo. Sa anak po ni Dian Chester na 13 years old, hello po sa inyo, lagi raw po siyang nanonood ng animations ko. At sa lahat po ng patuloy na sumusuporta, maraming salamat po. Sana po nagustuhan niyo po yung episode today. Hanggang sa muli, thank you so much po and God bless po sa inyong lahat.